Marshall Pick, Kabanata 5285. Dumating na ang aking nakatakdang wakas. Sa kabila ng napapanahong babala ng Ape Territory Lord, hindi pa rin niya nailigtas ang kapwa niya Territory Lord mula sa kanyang kapalaran. Ang kakaibang espasyong ito ay nilikha mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Ito ay isang platform na nag-uugnay sa mga kamalayan ng lahat ng mid-grade Black Ink Nests na nakalink dito. Ito ay tila napakalaki, ngunit sa parehong oras ay napakaliit na walang anumang tiyak na hugis. Para sa isang taong bihasa sa Dao of Space, ito ang perpektong larangan ng digmaan. Matapos isakripisyo ang sarili niyang kaluluwa ng walang awa, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig sa isang hindi pamilyar na soul avatar, at ang isang soul-rending thorn ay naging isang gininto ang liwanag na bomb-alot sa mga hangganan ng kalawakan. Sa sandaling ito ay lumitaw, na diretsyong nakadikit sa katawan ng soul avatar. Ang Territory Lord ay hindi handa. Dahil ang kalaban na kinakaharap niya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, paano niya ibinaba ang kanyang bantay? Kasabay ng pag-atake ni Yang Kai sa kanya, nag-condense na niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang spiritual energy na ginamit niya para protektahan ang kanyang avatar ay walang pinagkaiba sa papel sa harap ng soul-rending thorn, na madaling mapunit. Ang Territory Lord's Soul Avatar ay agad na na-freeze sa lugar, na para siyang tinamaan ng kidlat. Sa susunod na sandali, nagsimulang manginig ang kanyang figure. Hindi man lang siya nilinggan ni Yang Kai habang ang kanyang Soul Avatar ay hangin na muli. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin patungo sa Ape Territory Lord at muling ibinuka ang kanyang bibig, dumura ng isa pang kislap ng gintong liwanag. Kinatakutan ng Ape Territory Lord para sa kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung paano siya matatamaan ng kaaway sa kabila ng napakalayo sa kanya. Gayunpaman, siya ang masyadong maingay kanina, kaya kung hindi siya, sino pa ba ang target ni Yang Kai? Ang mga Space Principles ay nagsimulang umusbong habang kumikislap ang isang gintong liwanag. Halos kasabay nito, lumitaw ang isang maliwanag na berdeng hadlang sa harap ng Ape Territory Lord na tila gawa sa mga baging. Ito ay malinaw na isang soul type na artifact, at isang defensive soul type na artifact noon. Hindi alam kung saan nakuha ng Ape Territory Lord ang bagay na ito, ngunit tiyak na ginawa ito para sa kanya ng isang Black Ink disciple na bihasa sa artifact refining. Ang soul type na artifact na ito ay may disenteng grado. Kung sino man ang lumikha nito ay dapat na kahit man lang ay isang Great Master sa Dao of Artifact Refining. Gayunpaman, kahit na pinoprotektahan siya ng soul type na artifact, napigilan lamang nito ang gininto ang liwanag bago nabasag ang berdeng harang at naging maliit na liwanag at ang soul-rending thorn ay tumusok sa katawan ng Ape Territory Lord. Ang Ape Territory Lord ay agad na nakaramdam ng hindi matiis na sakit. Kasabay nito, muling sumaklaw kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon ang siklab ng mga pag-atake habang ang mga ligaw na alon ng spiritual energy ay umaagos sa kakaibang espasyo. Paano magiging madali sa kanya ang sinuman sa mga Territory Lords pagkatapos matuklasan na ito ay ang parehong tao tulad ng huling pagkakataon? Habang kumilos si Yang Kai, nagpadala rin sila ng sarili nilang malupit na pag-atake. Ang paggamit ng soul-rending thorns ng 2 beses ay naging sanhi ng kahinaan ng kaluluwa ni Yang Kai. Hindi siya makakatagal kung siya ay muling tamaan ng mga pag-ataking ito, at kaya siya ay sumigaw. Ang aking nakatakdang wakas ay dumating na. Sa mga salitang iyon, nawala ang kanyang avatar, nawala sa paningin. Ang kaguluhan ay hamupa pagkatapos lamang ng ilang paghinga, ngunit ang lahat ng mga Territory Lords na naruroon ay naramdaman na parang nilalakad lang nila ang hangganan ng buhay at kamatayan. Kahit na ang pag-iisip pabalik sa kung ano ang kanilang nakatagpo ay sapat na upang maging sanhi ng kanilang panginginig. Isang matangkad na Territory Lord na may mga sungay ng toro sa kanyang ulo ay tumingin sa kaliwa at kanan na kinakabahan. Iyon ba ang parehong 8th grade human mula sa huling pagkakataon? Ang matangkad na Bullhorn Territory Lord ay ang mismong Territory Lord Hongdi na nanguna sa pag-atres ng army mula sa Great Evolution Pass at nagbigay ng mid-grade Black Ink Nest sa humans. Si Hongdi ay parehong napakaswerte at napakamalas. Ilang taon na ang nakalipas, pinamunuan niya ang mga usapang pangkapayapaan sa human ni Jinglun na humantong sa ligtas na paglikas ng Black Ink Clan Army mula sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang presyong binayaran niya ay napakaraming mapagkukunan, ang maraming kuta sa buong Great Evolution Pass, lahat ng 7th grade Black Ink disciples, pati na rin ang sarili niyang Black Ink Nest. Walang Territory Lord ang kusang nagbigay ng sarili nilang Black Ink Nest dati. Sa buong kasaysayan, masasabing ang Hongdi ang pinakauna. Gayunpaman, naging sulit ito mula nang matiyak niya ang ligtas na paglikas ng kanilang army.
upang maiwasang makasagasa sa Old Ancestor o sa ibang human army sa daan, partikular na gumawa ng mahabang detour si Hongdi pagkatapos na akayin ang kanyang army palabas ng Great Evolution Pass, at kinailangan nilang magmarcha ng isang buong buwan bago nila tuluyang nakita ang Royal City. Muli mula sa malayo. Gayunpaman, ang Old Ancestor ng tao ay literal na lumitaw ng wala saan sa sandaling iyon. Iyon ay walang alinlangan na isa sa mga kasawian ni Hongdi. Sa laban ng iyon, ilang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples ang nasawi sa kamay ng Old Ancestor. Hindi na kailangang banggitin ang mga sundalo ng Black Ink Clan, dahil ang kanilang mga nasawi ay lumampas sa 100,000. Sa kabutihang palad, si Hongdi ay hindi nasaktan sa laban ng iyon, hindi dahil siya ay tumakas dahil sa takot sa kamatayan, ngunit dahil siya ay maswerte. Ang Old Ancestor ay pinatay ang kanyang pagpasok at paglabas ng kanyang army nang hindi man lang siya tinitigan. Ngayon na sinusubukan ng mga tao na pukawin ang isang bagyo gamit ang kanyang Black Ink Nest, natural na hindi siya makaiwas sa bagay na ito. Ang dahilan kung bakit hindi siya naghintay sa pananambang dito noon ay higit sa lahat ay nagpapagaling pa siya sa kanyang mga sugat. Nang makatagpo niya ang Old Ancestor ilang taon na ang nakalilipas, maaaring hindi siya tinitigan ng Old Ancestor, ngunit ang pagbagsak mula sa kanyang pag-aalsa ay nasugatan pa rin siya ng kaunti. Ngayon, pagkatapos ng ilang taon na gumaling, sa wakas ay naka-recover din siya. Sa dalawang nakaraang Territory Lords na nakapost dito, isa ang patay, at ang isa ay nasa kritikal na kondisyon. Ngayong idinagdag na ang dalawa upang palitan ang mga nahulog na miyembro, natural na obligado si Hongdi na sumali. Narinig niya ang tungkol sa nangyari noong nakaraan mula sa 8th Territory Lord, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagtanong ng ganoong tanong. Ang ibang humanoid Territory Lord na lumahok sa huling laban ay tumanggo sa kanyang mga salita. Tama, ito ay dapat na parehong 8th grade human. Nagtaka si Hongdi, hindi mo ba sinabi na namatay siya noon? Umiling ang humanoid Territory Lord. Wala akong ideya tungkol dyan. Hindi naman siguro siya namatay at akala lang nating lahat ay patay na siya, tulad ngayon. Kumunat ang noo ni Hongdi. Sinasabi mo na hindi rin siya patay sa pagkakataong ito. Ngunit malinaw na nakita namin siya na binugbog sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay ngayon lang. Matalim ang tingin sa kanya ng humanoid Territory Lord. Iyan ang naisip namin noong nakaraan. Hindi na nagtanong pa si Hongdi at tahimik na sumimangot. Kung ang tao na iyon ay may ilang paraan na maaaring magbalik sa kanya mula sa bingit ng kamatayan, kung gayon ay napakaposible na siya ay dumating upang pukawin muli ang gulo para sa kanila. Ngunit paano nakamit ng tao ang ganoong bagay? Paano mapapagaling ang pinsala sa kaluluwa ng napakabilis at madali? Maliban na lang kung hindi ang tunay na soul of the 8th grade Heaven Opening Realm Master ang pumasok, kundi isang bagay na katulad ng soul clone. Gayunpaman, hindi rin iyon makatuwiran. Kahit na soul clone lang, maaapektuhan pa rin ang tunay niyang katawan kung ito ay masisira. Habang nakikipag-usap si Hongdi sa humanoid Territory Lord, ang iba pang dalawang Territory Lords ay pumunta na para suriin ang mga pinsala ng kanilang mga kasamahan. Ang Territory Lord na unang pinuntirya ni Yang Kai ay isang bagong dating, tulad ni Hongdi. Nang hindi alam ang kalubhaan ng sitwasyon, siya ay nakasingil sa pinakamabilis, at kaya siya rin ang pinakamalubhang nasugatan. Nang pumunta si Hongdi upang mag-imbestiga, nakita niya ang mahabang artifact ng karayom na patuloy na naghuhukay ng mas malalim sa soul avatar ng kanyang kapantay, na tila sinusubukang punatin ito. Katulad ito ng ibang Territory Lord na nagtagal sa huling hininga ng buhay matapos harapin ang parehong pag-atake. Sa isang sulyap pa lang, alam na ni Hongdi na ang kanyang mga kasamahan ay nakatadhana sa isang trahedya na wakas. Kahit na sila ay nakaligtas, ang kanilang mga pundasyon ay masisira pa rin ng husto. Nang lumingon siya sa 8th Territory Lord, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil handang-handa ang 8th Territory Lord, at mayroon din siyang artifact para protektahan siya, hindi masyadong malala ang kanyang mga pinsala. Ang mahabang parang karayom na artifact ay nag-drill pa lamang sa kalahati sa kanyang soul avatar, at kahit na sinusubukan pa rin itong gumawa ng mas malalim, nagawang pilitin ito ng 8th Territory Lord na tumigil sa pamamagitan ng paglaban dito ng buong pagsisikap. Ang ibang mga Territory Lords ay hindi nang ahas na manligaw. Habang binabantayan ng isa sa kanila ang kapos-palad na Territory Lord, ang tatlo pa ay nagtipon sa paligid ng 8th Territory Lord at ibinuhos ang kanilang spiritual energies upang bigyan siya ng tulong. At kaya, lumipas ang 10 araw. Hanggang sa isang tiyak na sandali na ang mahabang parang karayom na artifact ay pinilit na palabasin ng 8th Territory Lord mula sa kanyang soul avatar. Kahit noon pa man, ang 8th Territory Lord ay nagpakitang napakahina at ang kanyang soul avatar ay malinaw na hindi matatag.
Ang ibang territory lord ay nasa mas masahol na sitwasyon. Ang mahabang artifact ng karayom ay lubusang bumaon sa kanyang avatar, kaya't sino ang nakakaalam kung kailan niya ito mapipilit palabasin sa kanyang katawan, o kung kaya pa niyang mabuhay ng matagal para magawa iyon. Hindi pa dapat patay ang tao na iyon. Darating na naman siya. Kakaiba ang lalaking iyon, hindi na siya isang taong makakaharap namin. Dapat nating iulat ito sa Royal Lord at hilingin sa kanya na gumawa ng desisyon. Mahinang idineklara ng 8th Territory Lord. Kahit na nakita niya ang soul ng 8th Grade Heaven Opening Realm Master na binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan gamit ang sarili niyang mga mata, iyon din ang nangyari noong huling pagkakataon. Akala nilang lahat ay patay na siya, ngunit muli siyang nagpakita sa kanila pagkalipas lamang ng 3 taon. Ang muling paglitaw ng isang katulad na sitwasyon ay nangangahulugan lamang na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay mabubuhay kahit na ang kanyang soul ay naduraj. Marahil ay darating siya upang pukawin ang isa pang bagyo sa susunod na 3 taon. Alam ng lahat ng naruroon na Territory Lords na tama ang 8th Territory Lord. Kahit na sila ay makapangyarihang Territory Lords, wala na silang magagawa sa ganitong sitwasyon. Ang tanging paraan upang malutas ang bagay na ito ngayon ay iulat ito sa Royal Lord. Medyo mahina ang boses ni Hongdi. Sir Royal Lord. Hindi maganda ang mood nitong mga nakaraang araw. Sa kabila ng matinding pinsala, hindi nakapasok ang Royal Lord sa kanyang Black Ink Nest para matulog at magpagaling sa kanyang mga sugat, kaya kakaiba kung siya ay nasa mabuting kalagayan. Ito ang lahat ng kasalanan ng tuso na old ancestor na iyon, natatakbo sa Royal City paminsan-minsan at magpapakita ng kanyang aura, na nagdudulot ng takot at kaba sa mga Black Ink clansmen habang dinadala rin ang Royal Lord sa pagkahapo. Hindi niya sasalakayin ang Royal City, umupo lang sa labas nito at tutuyin sila. Ang kapangyarihan ng isang 9th Grade Heaven Opening Realm Master ay pinakawalan sa isang walang pidgel na paraan, tulad ng isang beacon ng liwanag sa kadiliman, na nagpaparamdam sa Black Ink clan na miserable. Walang nakakaalam kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit niya upang mahiwagang lumitaw malapit sa Royal City. Pagkaalis niya, ang Black Ink clan ay nag-organisa ng malaking bilang ng mga sundalo upang hanapin ang lugar, ngunit walang resulta. Ang masama pa, ang old ancestor ay biglang umikot paminsan-minsan, at wala sa mga Black Ink clansmen na pinaalis ang magiging maayos kapag nangyari iyon. Kaya, sa ilang sandali ngayon, walang Territory Lord ang nangahas na akitin ang galit ng Royal Lord. Itinago din nila ang pagkamatay at pinsala ng nakaraang 2 Territory Lords dahil nag-aalala sila na ang puot ng Royal Lord ay sasabog at ilalabas niya ang kanyang galit sa kanila. Gayunpaman, ang usapin ay umabot na sa punto na wala na silang magagawa kundi iulat ito. Akala nila ay mapipigilan nila ang mga tao sa paggamit ng Black Ink Nest gamit ang kanilang sariling kapangyarihan, ngunit ngayon ay tila ang mga pamamaraan ng mga tao ay lampas sa kanilang mga imahinasyon. Matapos marinig ang sinabi ni Hongdi, mahinang sumagot ang 8th Territory Lord. Hindi na kailangang kumilos ng personal si Sir Royal Lord. Kailangan lang niyang pumayag na payagan kaming gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest. Sa susunod na babalik ang 8th Grade Human, hindi na namin siya bibigyan ng pagkakataong makatakas. Nang marinig ito, naunawaan ni Hongdi. Kung ganoon ang kaso, hindi ito magiging problema. Hindi masyadong malinaw ang pagsasalita ng 8th Territory Lord, ngunit paanong hindi alam ni Hongdi ang ibig niyang sabihin. Ang pinakamahirap na bagay sa sitwasyon na kasalukuyang kinakaharap nila ay ang katotohanang hindi nila kayang patayin ang tao na iyon ng lubusan. Sa maikling pagkikita nilang dalawa, parang dinala na nila sa bingit ng kamatayan ang kanilang kalaban. Ngunit sa katotohanan, ang isang kislap ng sigla ay nanatili pa rin, at siya ay nakatakas. Gayunpaman, sa tulong ng kapangyarihan ng Black Ink Nest ng Royal Lord, may tatatak nila ng lubusan ang espasyong ito upang ang tao ay walang paraan para tumakbo. Pagkatapos magbayad ng isang tiyak na presyo, ang Territory Lords ay magagawang ibagsak siya ng dahan-dahan. Walang kalaban na imposibleng mapatay nila, kulang lang sa kapangyarihan at pagkakataon. Marshal Pick, Kabanata 5286. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Habang pinag-uusapan ng mga Territory Lords ang kanilang mga kontrahakbang sa kakaibang espasyong iyon, si Ouyang Lai at ang kanyang disipulo ay parehong nakatitig kay Yang Kai. Katulad noong nakaraan, bahagyang natulala si Yang Kai matapos umalis sa kakaibang espasyo na may mapurol na ekspresyon. Hindi lang matigas ang kanyang ekspresyon, pati ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatutok. Sa huling pagkakataon na nakita niyang ganito si Yang Kai, napatalon si Ouyang Lai sa gulat. Gayunpaman, mas komportable na siya ngayong may karanasan na siya. At, sa ilalim ng ilang maingat na inspeksyon,
Napagtanto niya na tulad ng naisip niya, si Yang Kai ay nasa isang soul-fragmented state. Nang magkapira-piraso ang kanyang kaluluwa, natural na sa kanya ang magmukhang tanga. Napabuntong hininga ito ng bahagya kay Ouyang Lai dahil talagang nagbayad ang young boy na ito ng mabigat na halaga para masecure itong Black Ink Nest. Kahit na mayroon siyang espesyal na kayamanan na maaaring magayos ng kanyang kaluluwa, ang paulit-ulit na pagdadala ng ganitong uri ng sakit ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kung talagang makokontrol nila itong mid-grade Black Ink Nest at payagan ang humans na bumuo ng sarili nilang intelligence network, si Yang Kai ang unang kukuha ng kredito. Katulad ng huling pagkakataon, bumagsak si Yang Kai sa lupa habang nakayakap sa kanyang ulo pagkaraan ng ilang sandali, gamulong-gulong sa sahig habang sumisigaw ng malungkot. Hindi makatiis na manood sina Ouyang Lai at Gang Lian, ngunit wala silang pagpipilian kundi manatili dito at mag-ingat kung sakaling may mangyari. Lumipas ang ilang araw at maging ang boses ni Yang Kai ay namamaos. Labis na nanghihina ang buong katawan niya at paulit-ulit na basang-basa sa pawis ang mga damit sa katawan. Sa isang tiyak na punto lamang na tuluyang tumigil ang kanyang nakakaawang mga hiyawan. Hindi sa hindi na ito masakit, ngunit dahil ang kanyang kaluluwa ay bahagyang nakabawi sa ilalim ng pagpapakain ng soul wormang lotus, na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol sa kanyang sarili. Habang pinipilit ni Yang Kai ang sarili sa isang cross-legged na posisyon, nagmamadaling iniabot ni Ouyang Lai ang mga spirit pills na inihanda niya kanina, na kinuha ni Yang Kai na may maputlang mukha at nilunok. Kahit na mayroon siyang soul wormang lotus para ayusin ang kanyang soul, ang pagkakaroon ng spirit pills sa kamay ay magbibigay daan pa rin sa kanya na gumaling ng mas mabilis. Sa paglipas ng panahon, ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa ay unti-unting gumaling, at ang aura ni Yang Kai ay naging matatag din. Sa huling pagkakataong napunta siya sa ganitong estado, inabot ng halos 3 taon ng paggaling si Yang Kai para makabalik sa kanyang peak. Ang dami ng oras na kinuha niya para makabawi ay hindi gaanong naiiba sa pagkakataong ito, mas maikli lamang ng 1 buwan. Ang dahilan kung bakit naganap ang gayong pagkakaiba ay dahil ang kaluluwa ni Yang Kai ay naging mas malakas ng kaunti kaysa dati. Napansin niya pagkatapos ng kanyang huling paggaling na ang pagbawi mula sa mga pinsalang idinulot ng sarili ay naging medyo mas malakas ang kanyang kaluluwa kaysa dati. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa para sa kanya. Ang sitwasyon ngayon ay pareho sa huling pagkakataon. Matapos gumaling ang pinsala sa kanyang kaluluwa, muli itong lumakas ng bahagya. Naramdaman ni Yang Kai na parang hindi niya inaasahang nakagawa siya ng paraan para linangin niya ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kahit na ang pamamaraang ito ay medyo epektibo sa pagpapalakas ng kanyang kaluluwa, medyo ayaw ni Yang Kai na gawin ito. Maliban kung may napipilitin, sino ang kusang magtitiis ng ganoong sakit? Hindi katakataka na ang ganitong paraan ay nakapagpalakas ng kanyang kaluluwa dahil ito ay halos kapareho ng kung paano ang isang tao ay magpapainit sa kanilang katawan, na patuloy na humahampas sa kanyang katawan at pagkatapos ay ang paggaling ay dahan-daang mapabuti ang kanilang pisikal na kalidad sa paglipas ng panahon. Isa itong paraan na magagamit lamang ng mga may matinding tiyaga at determinasyon. Nang imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, nakita niya si Ouyang Lai at ang kanyang disipolo na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Unang tiniyak ni Yang Kai sa kanila. Okay na ako ngayon. Hindi napigilan ni Ouyang Lai na hampasin ang kanyang mga labi. Papasok ka ba ulit? Natural. Tumanggo si Yang Kai. Dahil nagsimula na siya, natural na kailangan niyang makita ang Black Ink Nest matter hanggang sa wakas. Paano niya naisip ang sumuko sa kalagitnaan? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang itanong. Ano ang sitwasyon sa loob ng Black Ink Nest sa kasalukuyan? Sinabi sa kanya ni Ouyang Lai. Ako mismo ang pumasok sa loob para tingnan noong nakaraan. Walang anumang pagbabago, kaya hindi rin ako naglakas loob na magtagal. Nag-withdraw ako kaagad. Napangiti si Yang Kai. Mukhang hindi pa sapat ang paghihirap ng Black Ink Clan. Pagkatapos pumasok ng 2 beses, gumamit siya ng kabuuang 4 na soul-rending thorns na nagkasugat ng 4 na territory lords ng sunod-sunod. Kahit na sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ang Black Ink Clan ay hindi lumihis sa kanilang unang plano. Malinaw na hinihintay nila ang kanyang pagbabalik para makapaghiganti sila. Tulad ng sinasabi ng ilan, hindi dapat subukan ng isa ang parehong lansihin ng 3 beses at asahan na makakawala dito. Kung muling pumasok si Yang Kai, malamang na hindi siya magiging matagumpay gaya noong huling 2 beses. Ang Black Ink Clan ay hindi binubuo ng mga tanga. Dahil nalaman na nila ang kanyang panlilinlang, walang paraan na ihahandog na lang nila ang kanilang sarili sa isang pinggan ng walang bayad. Kaya, halos sigurado siya na ang Black Ink Clan ay naghanda ng isang uri ng pangit na panlilinlang at naghihintay na mahulog siya sa kanilang bitag.
Gayunpaman, mayroon siyang soul-warming lotus upang protektahan siya, kaya ano ang dapat niyang katakutin? Nang hindi na kailangang gumawa ng anumang uri ng paghahanda, sinabi ni Yang Kai. Senior Ouyang, maaaring magbago ang mga bagay sa pagkakataong ito, ngunit kung ano ang mangyayari sa mga pagbabagong iyon, hindi malalaman ng junior na ito hanggat hindi siya pumapasok. Kung magiging maayos ang lahat, babalik ang junior na ito. Pansamantala, kailangan kong hilingin kay senior na bantayan ako. Tumango si Ouyang Lai. Natural, hindi problema iyon. Dapat kang mag-ingat. Nang walang sinasabi pa, binuksan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at pinahintulutan ang Black Ink Nest na lumunin ang kanyang world force. Sa pagdagsa ng kanyang divine sense, nakakonekta siya sa kamalayan ng Black Ink Nest. Lumitaw ang figure ni Yang Kai sa loob ng pamilyar na espasyo. Sa pagkakataong ito, nagkaroon din siya ng hindi pamilyar na anyo. Kahit na malantad ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling kumilos siya, hindi ito naging hadlang sa kanya upang magsuot ng disguise. Sa sandaling lumitaw siya, napansin niya ang ilang aura na nakalock sa kanya. Ang Black Ink Clan ay halatang naghihintay dito para sa kanya. Nagkusa pa nga ang isa sa mga Soul Avatar na lapitan siya, ngunit nagulat si Yang Kai nang makitang walang masyadong mali siya ang Soul Avatar. Mula sa malayo, ipinadala niya ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng Divine Sense. Sandali, daw brother. Ako si Dekwai, sa utos. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Yang Kai ay humagulgol sa matinding paghihirap at naglabas ng gintong liwanag sa kanyang direksyon. Ang gininto ang liwanag ay naglakbay ng kasing bilis ng kidlat, diretsyong bumaril sa Soul Avatar. Ang taong tinawag ang kanyang sarili na si Dekwai ay agad na sumigaw ng dalamhati habang ang kanyang Soul Avatar ay namilipit ng marahas. Sa pilitang tiniis ni Yang Kai ang sakit sa pagpunit at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Ang kanyang spiritual energy ay biglang lumakas, nagiging parang sinag na pag-atake na bumaril kay si Dekwai ng galit na galit. Binalot ng bagyo ng mga pag-atake si Dekwai, at sa loob lamang ng 3 paghinga, ang Soul Avatar, na napinsala na ng Soul Rending Thorn, ay nabasag at nawala sa kawalan. Ang mukha ni Yang Kai ay namimilipit sa sakit, ngunit mukhang tulala pa rin siya sa mga Soul Avatar sa paligid niya at mamulong. Ano ang gusto niyang sabihin? Nakilala ni Yang Kai sa unang tingin na itong si Dekwai ay hindi isang territory lord, kundi isang 8th grade Black Ink disciple. At, sa mga tuntunin ng spiritual energy, siya ay kapantay ni Yang Kai. Kung makikipagkompetensya sila sa kani-kanilang secret techniques, hindi alam kung sino ang mananalo. Gayunpaman, ang taong ito ay dapat na nakatanggap ng isang utos mula sa territory lords upang subukang makipag-usap sa kanya. Sino ang nakakaalam na si Yang Kai ay hindi magkakaroon ng ganoong intensyon, kaagad na naglabas ng isang Soul Rending Thorn sa sandaling siya ay umakyat at umatake sa kanya hanggang sa ang kanyang Soul Avatar ay nabasag. Siya ay tunay na patay, hindi katulad ni Yang Kai, na may proteksyon ng Soul Warming Lotus. Ang kaluluwa ni si Dekwai ay napinsala hanggang sa punto ng pagkawasak, kaya walang pagkakataon na mabuhay siya. Napatulala ang lahat ng territory lords sa kanilang nakita. Napatay na ng tao na ito ang lalaki, at ngayon ay tinatanong niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang Black Ink Clan ay kulang sa high-end na lakas ng labanan sa simula, at ang 8th grade Black Ink disciple na iyon ay bahagi ng lakas na lubos nilang pinagkakatiwalaan, ngunit ngayon lang siya namatay dito, na isang nakakasakit na balita para sa kanila. Ang pagbagsak ng pagkamatay ng isang Soul Avatar ay unti-unting kumalat sa territory lords na nakapaligid na kay Yang Kai sa isang saradong bilog. Gaya ng inaasahan ni Yang Kai, iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Sa nakaraang 2 beses, 6 na territory lord ang nakatambay sa loob ng kakaibang espasyo. Sa pagkakataong ito, hindi tumaas ang bilang ng mga territory lords, ngunit may nadagdag na 4 na 8th grade Black Ink disciples, Soul Avatars. Pinutol ni Yang Kai ang isa sa kanila kanina, kaya 3 8th grade Black Ink disciples na lang ang natitira. Sa sandaling ito, pinalibutan siya ng 6 na territory lords sa isang panlabas na bilog habang ang 3 8th grade Black Ink disciples ay bumubuo ng isang panloob na tatsulok. Ang mga intensyon ng territory lords ay halata. Dahil may paraan si Yang Kai na mapinsala ng husto ang kanilang mga kaluluwa sa isang pag-atake, gagamitin nila itong 8th grade Black Ink disciples para maubos muna ang kapangyarihan ni Yang Kai. Sa ganitong paraan, kahit na gamitin ni Yang Kai ang kanyang mga artifact na parang karayom, ang masasaktan lang ay ang mga Black Ink disciples. Sa paghusga mula sa sitwasyon sa unang 2 beses, ang taong ito ay maaari lamang gumamit ng mahabang artifact ng karayom ng 2 beses, pagkatapos ay malamang na hindi na makatiis ang kanyang kaluluwa. Kaya,
Ibig sabihin, isang atake na lang ang natitira sa taong nasa harap nila. Ang Black Ink Disciple na pinutol noon ni Yang Kai ay hindi talaga nilayon na subukan at makipag-ayos kay Yang Kai, sinusubukan lang niyang makalapit para subukan niyang maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Gayunpaman, kumilos si Yang Kai ng mas desidido, kaagad na pumatay nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon ang kaaway na magsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan. Napagtanto ng Territory Lords mula rito na walang gaanong matalinong diskarte ang makakatulong sa harap ng tao na ito. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin siya ay sa pamamagitan ng napakatinding puwersa. Atake. Nag-utos si Hongdi. Ang tatlong Black Ink Disciples sa Inner Circle ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha habang lahat sila ay umatake kay Yang Kai. Dahil isang atake na lang ang natitira sa kanya ni Yang Kai, hindi niya sila mapipigilan lahat. Ang Black Ink Clan ay mawawalan lamang ng isa pang Black Ink Disciple, na mas mabuti kaysa sa isang Territory Lord na namamatay. Sa sandaling lumabas ang boses ni Hongdi, hindi nag-atubili si Yang Kai na iluwa ang isa pang soul-rending thorn at tinamaan ang pinakamalapit na 8th grade Black Ink Disciple. Wala siyang tiyak na target sa isip. Para kay Yang Kai, ang mga epekto ng pagpatay sa isang 8th grade Black Ink Disciple o isang Territory Lord ay pareho. Parehong maaaring makatulong sa pagpapahina ng lakas ng Black Ink Clan upang mabawasan ang pressure para sa mga tao sa kanilang hinaharap na krusada. Ang kabagsikan ng soul-rending thorn ay tunay na nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang gumagamit ay kailangang magsakripisyo ng isang malaking piraso ng kanilang kaluluwa sa tuwing ito ay ginagamit, at kung mas malaki ang sakripisyo, mas malaki ang lakas. Kaya, sa kabila ng katotohanan na ang tatlong Black Ink Disciples ay walang iniwan na butas para sa kanyang pag-atake, ang soul-rending thorn ay mabilis at tumpak na tumusok sa katawan ng target nito. Ang 8th grade Black Ink Disciple ay sabay-sabay na tumili habang ang kanyang soul avatar ay nagsimulang mamilipit. Ang natitirang dalawang Black Ink Disciples ay pinakalma ang kanilang mga sarili at bawat isa ay nagpasabog ng isang secret technique sa direksyon ni Yang Kai. Si Yang Kai ay pagod na pagod sa isip at pisikal sa sandaling iyon na wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang soul avatar ay sabay-sabay na napunit na parang basahan lamang. Sa nakaraang dalawang pagkakataon, ginamit niya ang pagpunit ng kanyang kaluluwa bilang panakip para makaalis sa kakaibang espasyo, ngunit sa pagkakataong ito, may nangyaring hindi inaasahan. Ang buong kakaibang espasyo ay tila tinatakan ng isang di nakikitang puwersa, ganap na naghihiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo upang si Yang Kai ay walang paraan para umalis at kumonekta pabalik sa kanyang sariling katawan. Tila nang tumawag ang pinuno ng Territory Lord para sa isang pag-atake, isang hindi pangkaraniwang pagbabago ang naganap sa loob ng espasyong ito. Ang sakit sa kanyang kaluluwa noong panahong iyon ay napakahirap tiisin kaya hindi ito malinaw na naramdaman ni Yang Kai. Ngayon, tila ang hindi pangkaraniwang pagbabago ay isang pamamaraan na ginamit ng Black Ink Clan upang isara ang kakaibang espasyo at ihiwalay ito sa labas ng mundo. Kaya, ito na naman. Kudlit. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yang Kai ng ganoong sitwasyon, dahil ganoon din ang nangyari noon sa Yin Yang Theater noong siya ay tambangan ng malaking bilang ng mga feudal lords at Heiyuan Territory Lord. Dahil sa sitwasyon, mabilis na naunawaan ni Yang Kai kung anong uri ng plano ang ginawa ng Black Ink Clan. Walang alinlangan, sinusubukan nilang bitag siya rito at ipagkait sa kanya ang pagkakataong makatakas, na nagpapahintulot sa kanila na sa wakas ay patayin siya. Martial Pick, Kabanata 5287. Mga buhay na bangkay. Kailangang sabihin na ang Black Ink Clan ay gumawa ng tamang desisyon sa pagkakataong ito. Dahil ang tao na ito na tumakas muli sa Black Ink Nest, at muli ay hindi maaaring mapatay ng mabilis, kailangan nilang putulin ang anumang pagkakataon na siya ay makatakas. Walang kaluluwa ang hindi maaaring patayin, ito lamang ay nabigo nilang makuha ang kanilang mga pagkakataon kapag mayroon sila. Hanggat nagawa nilang matrap ang human soul avatar sa Black Ink Nest space, kung gayon ay magagawa nila ang lahat ng gusto nila sa kanya, lalo na ngayong ginamit ng tao ang kanyang mga artifact ng karayom ng 2 beses sa isang hilera at hindi magagamit ang mga ito sa ikatlong pagkakataon. Oras. At, para masil ang espasyo ng Black Ink Nest, ang Territory Lords ay walang choice kundi si Chekong at Hongdi, 2 Territory Lords, ang manguna sa pakikipagpulong sa Royal Lord para humiling ng tulong sa huli sa kritikal na sandali. Ang buong Black Ink Nest space ay isang platform na umunlad mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord, sa simula. Naturally, ang karapatang pumasok at umalis sa puwang na iyon ay nasa kamay ng Royal Lord. Kung ganap nilang tatakan ang espasyong ito, kailangan nilang magkaroon ng kooperasyon ng Royal Lord. Nang walang tahasang pahintulot ng Royal Lord, ang Territory Lords ay walang kakayahang kontrolin ito.
Gayunpaman, sa pahintulot ng Royal Lord, maaari silang gumamit ng simpleng secret technique para i-seal up ang Black Ink Nest Space. Nang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyong ito, nagpakawala ang Royal Lord ng sunod-sunod na sumpa at pang-iinsulto sa kanyang nakakadismaya na mga sakop ng Territory Lord, ngunit wala rin siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Ang mga araw ay naging malupit sa Royal Lord. Ang kanyang mga pinsala ay natambak ng walang pagkakataon na makapagpahinga at gumaling, at ngayon ay nahaharap siya sa isang bulok na problema, na natural na naglalagay sa kanya sa masamang kalooban. Sa kabutihang palad, hindi niya masyadong inilabas ang kanyang galit sa kanyang mga nasasakupan na Territory Lords, na nagbigay daan kay Chekong at Hongdi na makahinga ng maluwag. Matapos kumpirmahin na si Yang Kai ay nakapasok na sa kalawakan, ang Territory Lords ay nagpadala ng salita sa labas upang ang Territory Lord na naghihintay na naka-standby sa loob ng Royal Lord's Black Ink Nest ay ma-activate ang kapangyarihan nito upang isara ang espasyo at ihiwalay ito sa labas. Kung hindi nila ito ginawa, matagal nang nakatakas si Yang Kai. Habang ang kakaibang espasyo ay ganap na natatakan, sa gitna ng Black Ink Nest na pagmamay-ari ng humans, si Ouyang Lai at ang kanyang disciple, na parehong naghihintay sa pagbabalik ni Yang Kai, ay agad na namutla. Napabuntong hininga si Gang Lian. Hanord Master, si Brother Yang, siya. Si Ouyang Lai ay may seryosong hitsura din sa kanyang mukha at humakbang pasulong upang subukang mas maunawaan ang sitwasyon, ang hitsura sa kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Ngayon lang, nawala ng tuluyan ang mga pag-awit ng kaluluwa ni Yang Kai na dapat sana ay maramdaman nila. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay wala na ang kanyang kaluluwa. Kahit nandito pa ang katawan niya, isa na lang itong buhay na bangkay. Ito ay isang malinaw na senyales na may nangyari kay Yang Kai sa loob ng Black Ink Nest Space. Nang maisip ni Ouyang Lai ang sinabi ni Yang Kai kanina, tila inaasahan niya na may kakaibang mangyayari sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang pagunlad na ito ay higit pa sa inaasahan nila, na ang kaluluwa ni Yang Kai ay talagang naglalaho. Ano na ang gagawin nila ngayon? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpakita ng pagkabalisa si Ouyang Lai. Mula sa naramdaman niya, ang kaluluwa ni Yang Kai ay talagang ganap na nawala. Hindi niya lubos maisip kung saan ito matatagpuan. 2 beses dati, kahit na medyo malabo ang kaluluwa ni Yang Kai pagkatapos pumasok sa Black Ink Nest Space, nararamdaman pa rin ni Ouyang Lai ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nito at ng kanyang katawan. Hanggat umiiral ang koneksyon na iyon, ayos lang si Yang Kai. Gayunpaman, ang koneksyon na iyon ay naputol na ngayon. Ngunit kung tunay na nawasak ang kanyang kaluluwa, walang paraan para manatiling matatag ang aura ng katawan ni Yang Kai. Ang pinakamalamang na senaryo ay ang agarang kamatayan o kumpletong demensya. Kakaibang sapat, ang aura ng katawan ni Yang Kai ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Nagdulot ito ng pagkalito kay Ouyang Lai kung ano ang nangyayari. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, inutusan niya si Gang Lian na bantayang mabuti ang katawan ni Yang Kai habang siya ay umalis sa isang iglap upang makahanap siya ng ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na bihasa sa Soul Cultivation para makita kung ano ang nangyayari. Habang abala si Ouyang Lai, si Yang Kai ay tumatakas na parang baliw habang pilit na tinitiis ang sakit sa pagpunit sa kanyang kaluluwa. Wala siyang choice kundi tumakbo dahil isang old ancestor lang ang makakalaban sa pinagsamang pag-atake ng 6 na Territory Lords at 2 8th grade Black Ink Disciples, hindi pa banggitin na ang kanyang soul ay nakaranas na ng kritikal na pinsala mula sa paggamit ng soul-rending thorns. Iyon ang mahirap na bahagi tungkol sa kakaibang espasyong ito na nilikha ng kamalayan ng Black Ink Nest. Tila ito ay parehong malaki at maliit, na walang tiyak na hugis, na nagpahirap sa pagtakas ni Yang Kai. Iyon ay dahil kahit anong pilit niyang tumakbo, anumang oras ay maaabutan pa rin siya ng mga atake ng kanyang kaaway. Sa loob lamang ng ilang paghinga, naramdaman ni Yang Kai na hindi na siya makatakbo. Ang kanyang buong soul avatar ay punit-punit na lubhang nakaapekto sa kanyang kakayahang mag-isip at naging dahilan upang magkamali siya sa kanyang paghuhusga na nagpulala sa kanyang mga pinsala. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mapapahamak siya. Desperado na nakahawak sa huling bahagi ng kamalayan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, si Yang Kai ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa nang makita niya ang mga pag-atake na dumarating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay ipinatawag niya ang Soul Warmang Lotus na kanina pa niya itinatago. Isang 7 kulay na liwanag ang namulaklak, at sa isang iglap, isang 7 kulay na lotus ang lumitaw sa kakaibang espasyo. Ang lotus ay lumitaw sa anyo ng isang usbong na malapit ng mamulaklak, na bumabalot sa gutay-gutay na kaluluwa ni Yang Kai. Ang mabangis na pag-atake ng spiritual energy ay tumama sa 7 kulay na lotus,
ngunit hindi nagdulot ng pinsala dito sa anumang paraan, na bumubuo lamang ng mga maliliit na alon sa ibabaw ng mga talulot nito. Ang Soulwormang Lotus ay isang supreme treasure, na tatangi sa universo. Maaaring hindi ito makapagpakita ng maraming lakas sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit sa Black Ink Nest Space, kung saan pinasyahan ng spiritual energy ang lahat, walang pinakamatibay na depensa na umiiral. Wala sa mga pag-atake ng 8th grade Black Ink Disciples o ng Territory Lords ang makalusot sa proteksyon nito. Mabilis na napagtanto ng Black Ink Clan ang hindi pangkaraniwang pagbabagong ito. Total wala namang bulag sa kanila. Sino ang hindi makakakita sa nakasisilaw na 7 kulay na lotus na biglang lumitaw? Sa kanilang pagkabigla at hindi pagkakaunawaan, habang mukhang mazeland at marupok, ang bagay na ito ay walang katulad na solid, nananatiling ganap na hindi naapektuhan habang ito ay tahimik na lumilipad sa kawalan gaano man kalakas ang kanilang mga pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang pambobomba. Pinalibutan ng 6 na Territory Lords at 2 8th grade Black Ink Disciples ang Soulwormang Lotus, pinagmamasdan ito ng maingat. Ano ito? Tanong ni Hongdi. Pinagmasdan niya ang lotus flower na ito na biglang lumitaw upang protektahan ang tao na papatayin nila, at ang katotohanan na hindi nila ito masisira kahit na may 8th nangungunang masters ng Black Ink Clan na nagsanib puwersa ay natural na nag-iwan sa kanya ng inis. Gayunpaman, hindi niya nakilala kung ano ang lotus flower na ito. Kung kahit na hindi niya ito makilala, hindi na kailangang banggitin ang iba pang mga Territory Lords. Ang tanong ngayon ay kailangang pumunta sa 2 nakaligtas na Black Ink Disciples para sagutin. Bahagyang nakasimangot ang isa sa kanila na anyong matandang lalaki. Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang Soulwormang Lotus, isang malabong hula ang pumasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang kayamanang ito noon, kaya hindi siya nang ahas na makatiyak. Naitanong na lang niya sa kasama. Ito talaga, di ba? Dapat tama ang old master na ito. Ang isa pang 8th grade Black Ink Disciple ay tumanggo. Ito ay gaya ng sinasabi ng mga chismis. Kung totoo nga iyon, ipinapaliwanag nito kung bakit ang taong ito ay walang takot na mapinsala ang kanyang kaluluwa. Hindi mabibilang sa pagkakataong ito, 2 beses nang nilusob ni Yang Kai ang Black Ink Nest Space na ito at ginamit ang Soul Rending Thorn ng 4 na beses, pumatay o labis na nasugatan ang 4 na Territory Lords. Nakakaalarma ang gayong pagiging agresibo, ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang kakayahan niyang makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Ang kaluluwa ng lalaking ito ay nasugatan ng malubha, ngunit bumalik siya sa pagtakbo at pagtalon pagkatapos lamang ng 3 taon ng paggaling. Walang spirit pill o mahalagang kayamanan ang posibleng magkaroon ng ganoong epekto, gaano man sila kahusay, maliban sa isang maalamat na bagay. Magsalita ng malinaw, ano ba talaga ang bagay na ito? Tanong ni Hongdi sa matigas na boses. Ito ang pinaka-ikinainis niya sa humans. Para silang palaging nag-uusap sa paikot-ikot na paraan, na hindi ka nais-nais pakinggan. Yumuko ang matanda. Nag-uulat kay Sir, kung hindi mali ang katulong na ito, dapat ay ito ang napapabalitang Soulwormang Lotus. Soulwormang Lotus. Kumunat ang noo ng Territory Lord. Kahit na siya ay nakikitungo sa human race sa loob ng hindi mabilang na taon at natutunan ang marami sa kanilang mga gawi, hindi pa rin niya masyadong malinaw ang tungkol sa ilan sa mga mas malabong chismis ng human race, hindi pa banggitin ang isang bagay tulad ng Soulwormang Lotus na karaniwang isang gawa-gawang pag-iral. Maging ang mga masters ng human race mismo ay makikita lamang ang ganoong bagay na naitala sa mga sinaunang aklat at hindi kailanman sa totoong buhay. Sinasabi na mayroong 2 supreme treasure sa anyo ng kambal na lotus na tumutubo ng magkatabi. Paliwanag ng matanda. Isa ay ang flawless purifying golden lotus na nagbibigay sa may hawak ng isang walang kapintasang katawan, hindi tinatablan ng lahat ng mga dumi, na nagpapahintulot sa kanila upang makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap sa kanilang paglilinang. Ang pangalawa ay ang Soulwormang Lotus na, kahit na walang silbi para sa pisikal na katawan ng isang tao, ay kayang protektahan at suportahan ang kanilang kaluluwa. Sa ilalim ng pagpapakain ng Soulwormang Lotus, ang soul ng may hawak nito ay patuloy na lumalakas, at gaano man kalubha ang pinsalang natamo sa kanilang soul, hanggat hindi ito ganap na nawasak, ang Soulwormang Lotus ay maaaring pahintulutan ang may hawak nito na mabilis na makabawi sa kanilang pick. Ang 2 supreme treasure na ito ay natatangi, na may isa lamang sa bawat isa na umiiral. Kapag nahanap na ang una, hindi na muling lilito ang isa pa. Hindi pa banggitin, karamihan ay hindi pa sila nakita noon, marami ang hindi pa nakarinig ng kanilang pag-iral. Ang nakikita ni Sir sa harapan mo ngayon ay ang Soulwormang Lotus ng alamat. Ganoon ba kamahal?
Tanong ng isang territory lord. Mataimtim na tumango ang matandang lalaki. Ang supreme treasure ng langit at lupa ay hindi mabibili ng halaga, na walang halaga. Maliban kung ang isang tao ay may malaking pagkakataon at mahusay na tadhana, hinding-hindi niya ito maaangkin. Hinaplos ni Hongdi ang kanyang baba sa pag-iisip. Kung ganoon nga, ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nakatakas sa kamatayan ang taong ito at nakabalik ng hindi nasaktan ay lahat ng ito ay dahil sa pagpapakain at proteksyon nitong soul-warming lotus. Tama iyan. Tumango ang matanda. Sinasabi na ang soul-warming lotus ay unang namumulaklak na may 3 kulay, pagkatapos ay 5, at pagkatapos ay 7. Ang nakikita ng mga sir bago mo ay ang 7-colored soul-warming lotus, na itinuturing na nasa tuktok nito. Malamang na ang taong ito ay nagmamay-ari ng kayamanang ito maraming taon na ang nakararaan. Kung hindi, imposibleng maalagan niya ito hanggang sa 7 kulay nitong anyo. Sa pagpapakain ng gayong supreme treasure, natural na hindi siya matatakot sa anumang uri ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Ang mga territory lords ay lahat ay may pangit na hitsura sa kanilang mga mukha ngayon. Sa ganoong kayamanan, nakakatuwa na naisip pa nilang napatay nila si Yang Kai sa unang pagkakataon. Tamang-tama na ngayon na pagkaraan lamang ng 3 taon ay bumalik siya sa buong lakas at maaaring bumalik sa magkakatay ng 2 pang territory lords. Kung hindi pa nila naselyuhan ang Black Ink Nest Space sa pagkakataong ito at pinilit siyang ipatawag ang soul-warming lotus para mapanatili ang kanyang buhay, malamang ay hindi pa rin nila napapansin ang sitwasyong kinakaharap nila. Kumunat ang noo ni Hongdi. Wala nang ginagawa ang lalaking ito. Sa tingin ko ang kanyang kaluluwa ay masyadong napinsala, kaya siya ay dapat na nagpapahinga sa loob ng bulaklak ng lotus. Batay sa ating mga nakaraang karanasan, aabutin lang siya ng 3 years para tuluyang gumaling. Pagkatapos, tiyak na gagamitin na naman niya ang mga masasamang artifact na iyon laban sa atin. Kailangan nating gumawa ng paraan para harapin siya bago iyon. Mayroon bang anumang mga ideya? Natahimik ang lahat ng territory lords, at ang 2 Black Ink disciples ay natahimik din. Nakita nilang lahat ang nangyari. Ang mga pag-atake ng 6 na territory lords at 2 8th grade Black Ink disciples ay hindi man lang makagambala sa soul-warming lotus, kaya ang pagsisikap na masira ang mga depensa nito ay malinaw na pag-aaksaya ng oras at lakas. Isang territory lord ang nagmungkahi. Bakit hindi natin subukang umatake muli? Magagawa na lang niya ang mga pag-atake natin ngayon nang hindi makaganti, kaya gaano man kalakas ang soul-warming lotus na ito, dapat ay may limitasyon kung gaano ito katagal. Baka masira natin. Napakunot-noo ang mukha ng matanda habang umiiling. Isa itong Katanji tanging supreme treasure, sayang kung basagin ito. Mas mainam kung makukuha natin at ma-refine ito. Humanga si Hongdi sa kanyang mungkahi. Iyon ay isang makatwirang pag-iisip. Kung ang kayamanang ito ay lubhang kapakipakinabang sa kaluluwa ng isang tao, kung gayon ang ating Black Ink clan ay maaari ding gamitin kung ito. Kung mapapadalisay natin ito, hindi na natin kailangang katakutan ang soul secret techniques ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa hinaharap. Martial Pick, Kabanata 5288. Paligsahan sa pagtitiis. Ang mga tao ay walang likas na malakas na pisikal na katawan ng Black Ink clan, at ang kanilang ikot ng paglaki ay mas matagal din, ngunit ang mga tao ay mayroon ding sariling mga kalamangan sa lahi, at iyon ay ang iba't ibang kakaibang artifact at pamamaraan na taglay nila. Lalo na ang kanilang secret techniques, na halos lahat ng territory lord ay kinain ng isang pagkawala. Sa kanila, ang ilang soul secret techniques ay mahirap bantayan at ito ang pinakamahirap. Kung mapapadalisay nila ang soul-warming lotus na ito, anong soul type attack ang kailangan nilang katakutan sa hinaharap? Kung ang mga tao ay nangahas na gawin muli ang soul secret technique na iyon, kung gayon ito ay magbubuhat lamang ng bato at ibinabagsak ito sa kanilang sariling mga paa. Kaya naman labis na humanga si Hongdi sa panukala ng matanda. At, bilang pinaka-senior na territory lord dito, natural na hindi bibitaw si Hongdi sa pagkakataong ito. Susubukan ko at pinuhin ito. Pagkasabi nito, humakbang siya pasulong at lumundag ang kanyang spiritual energy, binalot ang soul-warming lotus. Kahit na ang ibang territory lords ay hindi nasisiyahan, wala silang masabi. Nagpalitan ng tingin ang 2 Black Ink disciples at umatras, hinahanap ang kanilang kasama na nasugatan ni Yang Kai noon at tinulungan siyang labanan ang soul-rending thorn na binaril sa kanyang katawan kanina. Sa pagpasok sa Black Ink Nest Space, pinatay muna ni Yang Kai ang isang Black Ink disciple bago nasugatan ang isa pa. Ang Black Ink disciple na nasugatan kanina ay nagtatanggal sa kapangyarihan ng soul-rending thorn sa buong oras na ito, ngunit isa lamang siyang Black Ink disciple kung tutuusin,
hindi isang tunay na 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya mahirap ang pakikibaka para sa kanya. Dumating ang dalawang niyang kasama sa tamang oras. Kung naging sila pa, baka hindi na siya makatagal. Kahit na may second kasamang tumulong, kailangan ng malaking pagsisikap para sa Black Ink Disciple na patatagin ang kanyang kalagayan, ngunit kung nais niyang ilabas ang Soul-Rending Thorn, ito ay magiging isang mahaba at nakakapanghinayang gawain. Bukod dito, ang buong proseso ay tiyak na puno ng mga tagumpay at kabiguan. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa isang nakamamatay na katapusan para sa kanya. Ang Black Ink Nest Space ay natahimik saglit, na ang patuloy na pagbabago-bago lamang ng spiritual energy ng Hongdi ang bumasag sa monotony. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay nawala ng pasensya si Hongdi at binawi ang kanyang spiritual energy. Wala ni isang patak ang dumadaan sa bagay na ito. Imposibleng pinuhin. Kung sino man sa inyo ang interesado, malaya kayong sumubok. Siya ay gumugol ng kalahating buwan at nag-aksaya ng maraming spiritual energy, ngunit siya ay lumabas na walang dala, na lubhang nakakainis para kay Hongdi. Gayunpaman, kailangan niyang hayaan ang iba pang mga territory lord na subukan. Pagkatapos ng lahat, dahil lamang sa hindi niya mapino ay hindi nangangahulugan na ang iba ay hindi magagawa. Sino man ay nais na subukan ito. Pagkatapos niyang bumaba sa pwesto, may pananabik na pumalit sa kanya ang isa pang territory lord. Gayunpaman, makalipas ang kalahating buwan, umatras siya sa pagkabigo tulad ni Hongdi. Sunod-sunod na sinubukan ng iba pang 4 na territory lords, ngunit nabigo silang lahat. Ipinakita nito sa territory lord na ang soul warmang lotus na ito ay malamang na hindi madaling ma-refinable, lalo na noong nabubuhay pa ang may-ari nito. Kung nais nilang pinuhin ang supreme treasure na ito, walang ibang pagpipilian kung hindi patayin muna ang may-ari nito. Gayunpaman, ang tao na iyon ay nagtatago sa loob ng Lotus Bud simula nang lumitaw ang Soul Warmang Lotus, at ang Territory Lords ay walang ideya kung ano ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Paano nila papatayin ang taong ito kung hindi nila masisira ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus? Ito ay isang problema lamang na walang solusyon. Noon lang, dumating ang matanda na may dalang masamang balita. Mga sir, nasa bingit na ng kamatayan si Brother One. Maaari bang buksan ni Sir ang espasyo at payagan siyang bumalik sa kanyang katawan para gumaling siya? Ang Brother One na binanggit niya ay ang Black Ink Disciple na sinaktan niyang kay dati. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumingon si Hongdi at nakita na, sigurado, ang soul ng Black Ink Disciple na may apelyidong One ay hindi matatag at patuloy na humihina. Kumunat ang noo ni Hongdi. Hindi ba okay siya kanina? Bakit biglang nangyari ito? Mapait na ngumiti ang matanda. Maaaring hindi alam ni Sir, ngunit para manatili kaming tatlo sa isang mid-grade Black Ink Nests na ang ating kamalayan ay konektado sa kamalayan ng Black Ink Nest, dapat naming gamitin ang aming World Force bilang tulay. Sa madaling salita, hanggat nandito kaming tatlo, patuloy na lalamunan ng Black Ink Nest ang World Force sa loob ng aming miniature universe. Nagbibilang ng oras, 2 months na simula nung pumasok kami sa lugar na ito. Maaaring tayo ay nasa 8th grade na may malalim na mga pamana, ngunit ang kaluluwa ni Brother One ay malubhang nasugatan, at sa unti-unting pag-uubos ng World Force sa loob ng kanyang katawan, hindi na siya makahawak. Hindi pa banggitin si Brother One, kahit siya at ang isa pang hindi nasaktan na Black Ink Disciple ay hindi maaaring manatili sa loob ng espasyo ng Black Ink Nest magpakailanman. Kung hindi, kapag ang lahat ng World Force inside their miniature universe ay nilamon ng Black Ink Nest, may panganib na bumagsak ito, nakapareho ng kanilang pagkamatay. Ang kanilang sitwasyon ay hindi katulad ng Black Ink Clan, ang Territory Lords ay maaaring hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanila, ngunit ang kapangyarihan sa loob ng Black Ink Clan ay Black Ink Strength na maaaring kumonekta sa Black Ink Nest nang walang katulad na panganib na kailangan nilang gawin. Tumagal sa. Ang Territory Lords ay maaaring manatili sa kanilang Black Ink Nests hanggat gusto nila, ngunit hindi ito masasabi para sa Black Ink Disciples. Bago matuyo ang kapangyarihan sa kanilang miniature universe, kailangan nilang ibalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan at tatakan ang kanilang miniature universe. Kung hindi, sila ay sisipsipin na tuyo at magiging mga lantang bangkay ng Black Ink Nest. Gayunpaman, dahil hindi nasaktan ang dalawang ito, nagawa nilang tumagal ng mas matagal kaysa kay Brother One. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, napagtanto ni Hongdi na hindi niya napansin ang kalagayan ng mga Black Ink Disciples na ito. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siyang buksan ang espasyong ito. Iyon ay dahil ang tao na nagtatago sa loob ng Soul Warmang Lotus ay papayagang makatakas kapag nabuksan ang espasyo. Ang langit lang ang nakakaalam kung ano ang kalagayan niya ngayon,
kaya sino ang makakapagsabi kung kaya niyang tumakas kapag nabigyan ng pagkakataon. Ang Territory Lords ay nagbayad na ng napakabigat na halaga at humingi pa ng tulong sa Royal Lord para lang matrap nila ang tao dito, kaya paano sila papayag na makatakas siya? Gayunpaman, ang 8th grade Black Ink Disciples ay kasalukuyang puwersa na pinagkakatiwalaan ng Black Ink Clan, kaya nag-aatubili din si Hongdi na ang Black Ink Disciple na iyon na may apelyidong Wan ay mamatay lang sa walang kabuluhan dito. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Nag-aalinlangan si Hongdi nang nahaharap sa suliraning ito. Gayunpaman, biglang nagliwanag ang mga mata ng isa pang Territory Lord. Kung kayong mga Black Ink Disciples ay nahaharap sa problemang ito, dapat ganoon din ito para sa tao na iyon. Dahil makapasok siya sa lugar na ito, nangangahulugan ito na dapat na ikinonekta niya ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest tulad ng ginawa mo, gamit ang World Force ng kanyang miniature universe bilang tulay. Kaya, hindi na natin kailangang magsikap ng husto para pinuhin ang Soul Warmang Lotus o atakihin man lang siya. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa maubos ang kapangyarihan sa loob ng kanyang miniature universe, at sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Naisip ni Hongdi na napakalohikal nang marinig niya ito at tumanggaw ng paulit-ulit. Tama, iyon nga. Nanlamig ang puso ng matanda nang marinig ito. Parang sinasabi ng Territory Lords na mas gugustuhin nilang isakripisyo ang Black Ink Disciple na may apelyidong Wan kaysa buksan ang espasyong ito. Gayunpaman, dapat sabihin na ang sinabi ng Territory Lord ay talagang ang pinakamahusay na solusyon sa kamay. Ang matandang lalaki ay isa lamang Black Ink Disciple kung tutuusin, kaya sa kabila ng kung gaano ito kahirap, nagawa na ng Territory Lords ang kanilang desisyon at wala siyang posisyon na subukan at kumbensihin sila kung hindi man. Nakatalikod lang siya at sumulyap sa Black Ink Disciple na may apelyidong Wan, bumantong hininga. Gayunpaman, sinabi ni Hongdi, hindi mo rin kailangang mag-alala. May naisip lang ako. Yumuko ang matanda. Pakiusap, sir. Sinabi mo noon na itong Soul Warmang Lotus ay lumaki mula sa 3 kulay, 5 kulay, at 7 kulay, tama ba? Ngayong ang Soul Warmang Lotus na ito ay umabot na sa 7 kulay, ibig sabihin matagal na itong inari ng lalaking ito, tama ba? Tumpak. Batay sa iyong haka-haka, ilang taon sa palagay mo ang tao na ito ay nagtataglay ng Soul Warmang Lotus? Hindi bababa sa 1,000 taon, kung hindi ilang libo. Ang ulat ng matanda. Tama. Kuminang ang mga mata ni Hongdi. Kung hindi mali ang hula ko, malaki ang posibilidad na ang tao na ito ay wala sa 8th grade. Wala sa 8th grade. Natigilan ang Territory Lords at ang matanda. Wala silang ideya kung bakit gagawa ng ganoong hula si Hongdi. May kakaiba akong naramdaman noong inawi ko siya noon. Gayunpaman, hindi ko masabi ng eksakto kung ano ang pakiramdam na iyon. Parang iba lang siya sa ibang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nakaharap ko sa nakaraan. Kahit na alam ko na ang alam ko ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit naabot ng kanyang kaluluwa ang intensity ng 8th grade ay dahil nagkaroon siya ng nourishment ng Soul Warmang Lotus. Dahil dito, malamang na nasa 7th grade lang siya. Kung siya ay tunay na nasa 8th grade Heaven Opening Realm, kung gayon ang kanyang soul ay dapat na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th grade human. Lohikal din ang haka-haka ni Hongdi, at paulit-ulit na tumanggo ang mga Territory Lord na nakarinig sa kanya. At ito ay talagang may katuturan, dahil kung ang tao na ito ay tunay na nasa 8th grade Heaven Opening Realm, pagkatapos ang kanyang kaluluwa ay alagaan ng Soul Warmang Lotus sa loob ng ilang libong taon, walang paraan na ang kanyang spiritual energy ay mananatili sa parehong antas. Bilang isang ordinaryong 8th grade human, ito ay tiyak na malalampasan iyon. Ngayon, ang spiritual energy ng tao na ito ay kapantay lamang ng isang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya malinaw na makita na ang kanyang tunay na lakas ay wala sa 8th grade. Mas natuwa pa ang matanda kaysa sa mga Territory Lord at napabulalas. Kung ganoon, ang lakas ng lalaking ito ay nasa kanyang kaluluwa, habang ang kanyang tunay na lakas ay dapat na mas mababa kaysa sa atin. Napangiti si Hongdi, at sa gayon, hindi na siya makakatagal kaysa sa iyong makakaya. Tama si Sir. Yumuko ang matanda. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring magkaroon pa rin ng manipis na pag-asa ang Black Ink Disciple na pinangalan ng Wan. Hanggat kaya niyang lampasan ang tao sa loob ng Soul Warmang Lotus, pagkatapos ay kapag natuyo na ang miniature universe ng kanilang kalaban, malulutas ang kanilang suliranin at hindi na nila kailangang aisil pa ang espasyo ng Black Ink Nest. Kasabay nito, sa outpost na may Black Ink Nest sa gitna nito. Nakatayo si Ouyang Lai at ang kanyang disipolo, sa tabi ni Yang Kai. Lumipas ang ilang buwan na nananatili si Yang Kai sa buhay na bangkay na ito nang walang anumang bakas ng ripple mula sa kanyang kaluluwa,
ngunit wala ring pisikal na abnormalidad na makikita sa kanyang katawan. Inimbitahan din ni Ouyang Lai ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na bihasa sa Soul Cultivation na pumunta at tingnan siya dati, ngunit lahat sila ay dumating sa conclusion na ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa ni Yang Kai ay naputol mula sa kanyang katawan, at dapat itong pigilan at selyuhan sa loob ng Black Ink Nest Space. Dahil isang tao lang ang maaaring kumonekta sa isang Black Ink Nest anumang oras, wala silang magagawa para tumulong sa panig ng tao kahit na gusto nila. Sa sitwasyong ito, mapoprotektahan lamang ni Yang Kai ang kanyang sarili. Habang walang ginagawa at walang magawa, biglang sinabi ni Gang Lian. Hanord Master, narinig ng disipulong ito na ang miniature universe ni Brother Yang ay nagpapalaki ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Hindi man siya magtanim, ang pamana ng kanyang miniature universe ay patuloy na dumarami. Totoo ba yan? Tinamaan ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi. Narinig ko rin iyon, kaya malamang na hindi ito mali. Ibig sabihin ay maswerte ang batang ito. Hindi kahit isang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Master ang maglalakas loob na magpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe, ngunit siya, bilang isang 7th grade brat, ay nagawa ito. Ang mga langit lamang ang nakakaalam kung ilang taon ng paglilinang na magliligtas sa kanya sa hinaharap. Mukhang humanga si Gang Lian. Kung magpapalaki din ako ng mga buhay na nilalang sa aking miniature universe, hindi ba't kailangan ko pang linangin sa hinaharap? Para sa kanya, ito ay isang perpektong solusyon dahil palagi niyang nararamdaman na ang paglilinang ay isang malaking abala. Kung kaya niyang dagdagan ang kanyang cultivation kahit nakahiga at natutulog, wala nang makakapagpasaya sa kanya. Sinulyapan siya ni Ouyang Lai. Mayroon siyang kapital para gawin iyon, ngunit ikaw ba? Ang 4 universe pillars ay hindi mga repolyo na napupulot mo sa merkado. Kung wala ang isa sa 4 universe pillars na magpapatibay sa iyong miniature universe, kapag nakipaglaban ka sa isang malakas na kalaban, tiyak na mayayanig ang iyong miniature universe. Kapag dumating ang oras, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat ng mga buhay na nilalang sa loob. Ang gayong kasalanan ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang sa hinaharap. Medyo nalungkot si Gang Lian nang marinig iyon. Sa pagtingin kay Yang Kai, kailangan talaga niyang bamantong hininga sa inggit. Muling sinampal ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi. Gayunpaman, dapat tayong magpasalamat sa mga naninirahan sa miniature universe ng batang ito. Kung hindi dahil sa kanila, baka sinipsip na siya ng Black Ink Nest pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nakabalik.